Hati ang mga mambabata sa posibilidad na ibalik sa BICAM ang 2025 national budget para repasuhin ang tinapyas na budget ng Department of Education. Dinepensahan din ng Kamara ang lumobo nilang pondo para sa susunod na taon. Narito ang report ni Marian Enriquez. Sa iba't ibang grupo at hokus-pokus sa national budget. Reklamo nila, meron pa ring pork barrel sa 2025 budget at maraming ahensya ang binawasan ng pondo. Ibalik ang kinaltas na budget para sa mga serbisyong panlipunan, alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. Isa sa mga kontrobersyal na issue sa national budget ang 12 billion pesos na tinapya sa Department of Education. Kaya bago pirmahan ngayong linggo, gusto raw muna itong ayusin ng Pangulo. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Niratipikahan na sa Kamara at Senado ang final version ng 2025 budget. Kaya ang ilang mambabatas, hati ang opinyon sa posibilidad na repasuhin ulit ang budget kung hihilingin ng Pangulo. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM. You know, agencies always want to have more, but unfortunately, konti po talaga at limited yung resources natin. So the balancing act for Congress and the Senate becomes very tricky. Makikita natin yan once na during the signing, no? Makikita natin if there will be changes. Kasi doon lamang po kami a-action kung ano po yung magiging desisyon ng ating pong mahal na Pangulo. Sa December 20 raw sana nakatakdang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang budget para sa 2025. Pero meron pa naman daw hanggang katapusan ng taon para ayusin ito kung kailangan mag-reconvene o mag-special session para maiwasan ang reenacted budget. Kung may nabawasan, meron ding nadagdagan ang pondo sa susunod na taon. Gaya ng dumobleng budget ng Kamara na umabot sa higit 33.6 billion pesos. Depensa dyan ng mga congressman. Nakikita natin yung mga bagong facilities at nakikita natin yung paglaki ng requirements ng House in terms of facilities. So, it's a problem that we cannot postpone any further and that's why the House has taken steps. Ipinagtanggol din ng mga mambabatas ang 26 billion pesos na pondo na ibinigay para sa AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program. 21 billion pesos para sa Kamara habang 5 billion pesos naman sa Senado. Binabatikos ito ng mga kritiko na umano'y bagong pork barrel pero pinabulaanan nito ng Kamara. Giit nila, ang DSWD ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa naturang programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.